Happy New Year po sa inyong lahat. 2024 na. Sana ay masaya, mapayapa at ligtas ang inyong pagsalubong sa bagong taon. Kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Ang bagong taon ay bagong pag-asa at bagong simula. Kaya sigurado akong meron tayong kanya-kanyang mga New Year's resolution. Ito yung mga bagay na gusto natin baguhin, iwasan, o kaya na may paghusayan pa. Saan mang aspeto ng ating buhay, sa kalusugan, sa pag-manage ng oras, sa hanap buhay, o sa ating mga relasyon, lahat ay may igaganda at iuunlad pa. Ang talagang New Year's resolution ko, simple lang. I'd like to spend more time with my family. At hindi ko na sila halos nakikita dahil siyempre busy tayo, busy rin sila. Pero palagay ko napakalaking kaginhawaan at parang lumalamig ang ulo mo, siyempre, at magiging maliwanag ang pag-iisip mo pagka may panahong kakasama ng mga pamilya mo at lahat ng mga kaibigan mo at mahal mo sa buhay. Siyempre, limitado yan, pero I would like to spend more time with my family. Tapos patuloy pa rin na hindi ko babaguhin ang aking mga dati pang ginagawa, na pinapantayan ko ang pagkain ko, binabantayan ko ang kalusugan ko, at lagi tayong nag-exercise para naman mabuwas-bawasan ang stress at laging matibay ang katawan kahit na ma-COVID ulit. Pero siyempre, nangingibabaw sa ating New Year's resolution ang mga mithiin natin sa bayan dahil marami pang kailangan gawin, marami pang kailangan pagandahin at marami pang kailangan ayusin para naman tuloy-tuloy ang pagsulong natin tungo sa isang bagong Pilipinas. Alam ninyo, lagi kong nababanggit itong bagong Pilipinas. Ngunit hindi ko pa lubos na naipapakilala sa inyong lahat kung ano ito. Kaya bibigyan ko kayo ng kaunting patikim dahil naaangkop ang usaping New Year's resolution sa ilang konsepto ng bagong Pilipinas. Unang-una, isang mahalagang bahagi sa landas natin tungo sa bagong Pilipinas ay ang individual and community involvement. Ang pakikilahok ng taong bayan. Ang pakikilahok ng bawat isa, ang bawat barangay, pamilya o individual ay tinatawag ng maging bahagi ng pagbabago. Lahat naman ay may magagawa, lahat naman ay maiaambag, lahat ay kabilang. Bukod sa pamahalaan, nasisiguruhin natin magtatrabaho ng puspusan. Ang bagong Pilipinas ay mararating natin sa pamamagitan ng mga bagong Pilipino. Kaya't ang bawat New Year's resolution na ating isinusulat o ipinapangako ay may mas malalim na kahulugan, may mas mabigat na implikasyon at epekto. Halimbawa na lang, huwag na natin isipin yung masyadong malalaking New Year's resolution. Simulan lang natin sa sarili natin, sa mga pamilya natin. Una-una, huwag na tayong malate sa trabaho. Lagi tayong on time. Hindi na pwede yung pwede na. Kailangan maganda ang trabaho. Huwag niyong iiwanan ang trabaho hanggang tapos. Huwag niyong iiwanan hanggang maipagmamalaki mo na ang nagawa mo. Mag-iipon ako at hindi masyadong gagastos. Ganitong paraan, kahit na maliit lang ang naiipon, ay masasabi natin ay nasasanay na tayo na dapat ganyan ang ating pag-isip. Pagka naman talagang hindi natin kailangan, huwag na natin gastusan. I will read one book per month. Ito talaga para sa akin ay napakahalaga. Kailangan lagi tayo nag-aaral. Kailangan lagi nating iniisip kung paano pagalingin pa natin ang sarili natin. Sa bilis ng takbo ng teknolohiya ngayong panahon na ito, ay talagang lahat, kahit yung mga labor force, kailangan nag-aaral dahil ang daming dumadating. At hindi tayo makakapagkompetensya sa iba't ibang bansa kung hindi tayo handa. Magiging mas presentable na ako sa trabaho. Pagandahin siyempre, ang unang pagandahin mo ang sarili mo. Meron ako natanggap na napakagandang payo. Sabi, ang unahin mo sa paggising mo ay ligpitin mo yung kama mo. Ganun lang kasimple. Tapos simulan mo sa ganun. Tapos ligpitin mo yung gamit mo. Maging maayos ang pagbihis mo. Magsipilyo ka at maligo ka na mabuti. Maliliit lang na bagay. Ngunit pag pinagsama-sama mo, mas gumaling ka bilang isang trabahador. Mas gumaling ka bilang isang ama. Mas magaling ka bilang isang wage earner at the provider para sa iyong pamilya.
Iiwasan ko na maging mainitin ng ulo, lalo na sa pagdadrive. Ay nako, yung mga road rage na yan, walang walang silbi yan na tayong madala sa galit. Naintindihan ko rin yan dahil nagdadrive din ako. Talaga ko minsan, iinit ang ulo mo. Pero huwag na natin magpapadala dyan dahil ang dami pang kailangan, napaka-importante yung kailangan isipin na aksaya na lang ng panahon niya. Magda-diet na ako. Sinabi namang diet, hindi naman sinasabi na bawasan mo yung kinakain mo. Gandahan mo lang ang pagpili ng kinakain mo. Dahil, una, mas makakatulong yan sa kalusugan. At pag ikaw ay malusog, magandang trabaho mo. Kapag ikaw malusog, ay maliwanag ang pag-isip mo. Kapag ikaw ay malusog, marami kang magagawa na hindi mo magagawa kung may sakit ka. Isa pang magandang natutunan ko ay dapat lagi kang may ginagawa. Huwag kang magtambay, huwag kang nagkikipag-inuman ka lang. Kailangan lagi kang may project. Kailangan kang meron laging iniisip na tinutulak. Dahil kahit kung para sa sarili mo lang, nakakatulong din yan. Kahit kung para sa pamilya mo lang, nakakatulong sa community yan. At kung palabasin mo pa at pabuti mo hanggang sa iyong bansa, ay maliwanag. Talagang malaking maitutulong yan. Kaya ang tingin natin na mga simpleng personal o individual na New Year's resolution ay may dalang palang malaking epekto sa ating komunidad. Ang mga pangako natin sa ating mga sarili panungkol sa disiplina o maging sa pagpahusay ng ating mga abilidad o yung mga self-improvement na tinatawag. Lahat yan ay may maitutulong sa ating bayan. Sa sama-samang pagkilos na ito, may dalang kaginhawaan na ramdam sa buong bansa. Kung ang motibasyon ninyo ay ang pansarili lamang, okay lang yun. Pero magandang malaman ninyo na ang pangako ninyong disiplina at kagalingan para sa sarili ay ikabubuti ng marami. Siyempre, kung nag-iisa ka lang, ay maliit lang ang magagawa mo. Kung libo-libo ang gumagawa niya, kung milyon-milyon ang gumagawa niya, palagay ko talagang ramdam na ramdam ng buong bansa. Ang simpleng paggalang, pagdating sa oras, pagmamahal sa kalikasan, pagpapalawak ng kaalaman at marami pang iba, mga sangkap po yan tungo sa isang bagong Pilipinas. Nagkataon din na ngayon araw ay Community Development Day, isang paalala sa kahalagahan ng pagpaganda at pagpapaunlad ng ating mga komunidad. Sa mga susunod na linggo ay lalo nyo pang maunawaan at mararamdaman ang ibig sabihin ng bagong Pilipinas. Papaigtingin natin ang paghihikayat sa lahat ng maging bahagi ng pagpapaganda ng ating barangay, syudad, probinsya, at ng buong bansa dahil walang bagong Pilipinas kung walang bagong Pilipino. Maligayang bagong taon. Tara na sa bagong Pilipinas.